Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Relax ka lang, sigurado naman akong darating din yun. Tsaka sa init ba naman ang panahon kanina, normal lang na umulan. Parang hindi ka na nasanay. Wika ko pa. Natahimik si Lito at napaisip naman. Dahil dito ay natuwa ako. Dahil bahagya itong kumalma sa sinabi ko. Umupo kaming lahat sa ilalim ng puno upang hintayin na lang ang pagdating ni Oyong. Pero ilang oras na ang nakalilipas ay hindi pa rin ito nagpapakita. Lumakas na ang hangin at papalamig na rin ang papalamig ang klima sa paligid ng isla. Kaya nangamba na kaming lahat dahil bahagya nang bumibigat ang ulap sa ere at siguradong ilang minuto na lang ay babagsak na ang malakas na ulan. Tiyak na mababasa ang mga damit namin at ang mas malala pa, maaaring umabaw ang tubig sa isla sa lakas ng hampas ng mga alon sa dagat. Natatakot na rin ang mga kasama ko sa maaaring mangyari. Samantalang ako ay nananatiling matatag sa kabila ng delikadong sitwasyon namin. Dahil umaasa pa rin naman ako na darating si Oyong at hindi niya kami bibiguin. Habang nagkukumahog sila sa takot ay pumikit ako upang kausapin na lang si Agum para alamin ang tunay na sitwasyon sa paligid namin. Agum, alam kong pakana niya ito, kaya sabihin mo sa akin kung ilan silang nasa paligid. Sambit ko pa sa isip. Nag-iisa lang siya at galit na galit. Sagot naman ni Agum. Nasaan siya? Ituro mo sa akin. Tanong ko pa rito. Nandun siya sa mga batong yun. Kanina niya pa kayo pinagmamasdan. Hindi siya makagawa ng anumang kilos dahil alam niyang nasa tabi niyo lang ako. Paliwanag pa ni Agum. Dahan-dahan kong tinignan ang bahaging mabato at namataan ko ang ulo ng engkantong tubig na nagtatago sa isa sa malalaking bato na nakalubog sa gawing kanan ng baybayin. Nanlilisik pa rin itong nakatitig sa akin na tila ba gustong-gusto na akong sakmalin. Kung kaya't kinuha ko na ang bag at inilabas ang buntot pagi. Itinago ko ito sa bag kanina para hindi mabasa. Ngunit pagkakita nito sa buntot pagi ay animoy umurong ang buntot ng engkanto at nawala ito sa pinagkukubliang bato. Napansin naman ni Roho ang mahigpit na pagkakahawak ko sa buntot pagi, kaya hindi nito maiwasan na mapatanong sa akin. Ano yung bagay na hawak mo? Seryosong tanong pa nito. Wala lang to, belt lang. Pagsisinungaling ko pa. Umakma siyang hahawakan ito, pero dali-dali ko itong inilayo sa kanya. Napansin ni Buboy ang ginawa ko. Sus, ang arte naman ito. Ano ba kasi ang bagay na yan? Bakit ayaw mong ipakita? Saan pa ni Buboy? Wala nga ito, huwag niyo na lang pansinin. Sagot ko na lang, kaya nagduda sa akin si Roho. Parang alam ko na ang tawag dyan kaso nakalimutan ko lang. Saan pa ni Roho habang nakatitig pa rin sa buntot pagi. Uy, tignan nyo, bangka ba yun? Sabi bigla ni Lito, kaya napalayo ang pansin nila sa hawak kong buntot pagi at pinagtitinginan ang dagat sa gawing kaliwa. Laking tuwa namin nang makita ang lumulutang na bangka ni Oyong na hinahampas ng malalaking alon papalapit sa baybayin. Sa sobrang saya ay napatayo kagad si Lito at si Buboy, saka kinawayan si Oyong. Nakasalukuyang minamaniobra ang bangka niya papalapit sa isla. Kahit na medyo malakontrabida ang angas nito sa umpisa, hindi pa rin ako nawawala ng tiwala kay Oyong.
talagang babalikan niya kami para sunduin. Mabuti naman at dumating siya. Akala ko hindi na siya maglalayag para balikan tayo. Wika pa ni Lito. Oo nga, susama ba naman ang panahon? Bihira na ang ganito maglalakas loob na tumawid sa dagat. Dagdag naman ni Buboy na napabilib kay Oyong dahil tinupad nito ang kanyang pangako. Ngunit habang papalapit ang bangka ni Oyong ay isang pangyayari ang hindi namin inaasahan. Nang lumundo ang bahagi ng tubig kasabay ng malakas na alon, nagulat kami sa nakita pati na si Oyong at agad na iniliko ang bangka upang hindi ito tamaan ng paparating na malaking alon. Dahil dito, tinawag ko si Agum at sa isang usal niya lang ay biglang tumigil ang rumaragasang alon patungo sa bangka ni Oyong. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay biglang huminto ang alon. Kasunod noon ay pumayapa na ang dagat. Matapos nito ay nawala na agad si Agum, kasabay na rin ng paghinto ng bangka. Nang makasampa na sa buhanginan ang bangka ay agad kaming kumaripas papalapit dito. Nag-uunahan kami sa pagtakbo, dala ang mga gamit namin. Matapos namin makasampa ay pinaliko na ni Oyong ang bangka at umalis na kami sa isla. Habang papaalis, napansin ko pa sa gilid ng mga batuhan ang engkantong tubig na galit pa rin na nakatitig sa akin. Mukhang mas lalo pa itong nagalit dahil sa ginawang pagpigil ni Agum sa alon na siyang wawasak sana sa bangka namin upang kami ay maistak na sa isla. Sa laki pa naman ng alon, 90% na mawawasak talaga ang bangka kung sakaling nabangga ito. Kung hindi dahil sa tulong ni Agum, baka hindi na kami nakaalis sa isla. Kaya ang laki ng pasasalamat ko sa kanya matapos noon. Buti na lang ay nagawa pa nitong kontrahin ang kapangyarihan ng engkantong tubig kahit pa hindi siya gumagamit ng kanyang sariling lakas at tibay. Ano bang ginawa nyo? Bakit galit na galit sa inyo ang nakatira dito? Tanong sa amin ni Oyong habang naglalayag na sa karagatan ang bangka namin. Naging skeptical naman sina Buboy at Lito sa tanong na iyon, habang si Rojo naman ay tahimik lang. Kaya napatingin sa akin si Oyong at sa akin ibinuntun nito ang mabigat na tanong. Aaminin ko sa iyo ang totoo, may nagambala nga kaming nilalang. Pero hindi naman namin iyon sinasadya. Bigla na lang siyang nagparamdam sa paraang hindi naman namin nakikita. Paliwanag ko kay Oyong. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na wag kayo mag-iingay sa istang iyon? Sana naman sineryoso mo ang sinabi ko. Medyo galit na sabi ni Oyong kaya't hindi ako nakasagot agad. Dahil sa totoo lang, tama naman siya sa kanyang sinabi. Dapat talaga, sinabi ko sa kanila ang babala bago pa kami makababa ng isla. Pero sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Pero dahil sa ayaw ko lang silang matakot, kaya inilihim ko na lang ang tungkol sa engkanto. Pasensya ka na, hindi ko akalain na magiging ganito kalala ang lahat. Sana pala sinabi ko na sa kanila ng mas maaga para hindi na umabot sa puntong mag-iiwan ang takot ang pangyayari sa mga kaibigan ko. Pailing-iling na sabi ko kay Oyong na halos hindi ako makatingin sa kanya. Hindi mo yun kasalanan, Emong. Kasalanan namin yun dahil kami ang dahilan kung bakit lumitaw ang nilalang na iyon mula sa kanyang tirahan upang saktan tayo. Nakasimangot na wika ni Buboy. Natigilan ako dahil ngayon lang ito humingi ng pasensya sa pagkakamali niya. Huwag mo nang isipin yun, Buboy. Ang mahalaga, ligtas na tayo at makakauwi na sa bahay. Tugon ko naman kay Buboy na may konting bahid ng ngiti para gumaan ang loob nito. Teka, sabihin mo nga, ano bang klaseng nilalang ang namumugad sa isdang iyon? Tanong pa ni Lito kay Oyong, kaya napatingin kaming lahat sa binatang bangkero.
Nilapag nito ang hawak na sagwan tapos tumingin ng seryoso sa amin habang kami ay sama-samang nakaupo sa magkakahanay na upuan. Mga nilalang ng dagat sila. Sila ang tinatawag na tunong. Maiksing sagot ni Oyong. Tunong? Ano namang uri ng nilalang iyon? Sabat pa ni Buboy na bahagyang nagka-interes sa narinig. Umupo ito ng maayos nang bumuntong hininga si Oyong ng malalim. Malayo silang kamag-anak ng mga Shokoy. Mga engkantong tubig sila na walang pisikal na anyo. Ngunit kapag nakita mong nagbago sila, tumakbo ka na. Dahil magiging katapusan mo na talaga. Para silang isda na nababalutan ng mga palikpik ang katawan. Tapos ang ulo nila ay medyo kakaiba. Yung iba na nakakita sa kanila ay nilalarawan silang mga pusit. May mga ngipin sila na kayang bumutas ng isang balyena. Masyado mapanganib ang mga tunong na ito sapagkat kaya nilang magtago sa ilalim ng dagat at kayang pasukin ang inyong isipan nang hindi mo mamamalayan. Ayaw nila ng maiingay, kaya pinagbabawal sa mga taong nagpupunta sa isla ang mag-ingay. Subalit hindi ko lubos maisip kung bakit kayo lang ang nakaligtas sa kamay ng mga tunong. Mukhang may isa sa inyo ang nakapigil sa nilalang na iyon. Mahabang paliwanag ni Oyong na may kasamang pagtataka. Natigilan naman kami at nagkatinginan dahil parang may pinupunto ito. Wala kaming ideya sa sinasabi mo Sino naman sa tingin mo ang gagawa sa amin noon? Uwi ka pa ni Buboy na tila hindi naniniwala sa paratang ng binatang bangkero. Sigurado akong mayroong isa sa inyo na may nalalaman sa mga lihim na bagay-bagay. Hindi ako kumbinsido na basta na lang tumigil ang gapader na alon kanina nang walang sapat na dahilan. Madiin na sabi ni Oyong at isa-isa niya kaming kinilatis ng maigi na para bang isa itong pulis. Baka naman nagkataon lang kaya tumigil yun. Maaaring may hangin na sumalungat. Saad naman ni Lito. Imposible yun. Alam ko ang kakayahan na iyon sa normal na sukat ng pangkaraniwang alon. Hindi yun basta ordinaryong alon lang. Alam kong kagagawan nyo ng tunong upang wasakin ang bangka ko. Giit pa ni Oyong. Pero sino naman ang gagawa noon, Aber? Sigunda uli ni Buboy habang nakatingin kay Roho at Lito tapos tumingin sa akin bago muling bumaling kay Oyong na tila may sinususpek na sa amin. Hindi naman ako makaimik dahil ayokong isipin nila na tinawag ko ang kapwa engkanto rin upang tulungan kami. Nanahimik nila ako ng ilang minuto. Abay malay ko sa inyo, baka isa sa inyo ang nagtatanga ng agimat o kaya may gabay na engkanto. Sambit ni Oyong tapos tumingin ito sa akin. Hindi ako nag-react at pasimple lang nang ngumiti para hindi masyadong halata rito. Bakit nga pala napaaga ka ng dating? Akala ko ba 3:00 pa ang punta mo? Tanong ko pa para malihis ang usapan. Napansin ko kasi na mukhang uulan kaya dali-dali na akong nagtungo rito. Akala ko nga maaabutan ko pa kayong naliligo Sagot naman ito. Naku, sa mga nangyari sa amin kanina, ewan ko lang kung maisipan pa naming maligo ulit. Nakakatakot pala mag-isa doon. Saad naman ni Lito, kaya bahagya lang na napangiti si Oyong. Mabuti na lang talaga at naisipan mong puntahan kami ng mas maaga. Kung nahuli ka lang, baka hindi mo na kami naabutang nakatayo sa buhangin ng iyon. Saad pa ni Roho. Oo nga, kaya salamat talaga sa pagsundo mo sa amin. Ang laki ng nagawa mo. Dagdag naman ni Buboy na puring-puri kay Oyong. Medyo namula naman sa hiya ang loko dahil sa mga papuri sa kanya ng mga kasamahan ko. Naku, wala yun. Trabaho lang talagang ginagawa ko at wala nang iba. Kailangan ko rin kasi ng pera para may panggastos ako sa pang-araw-araw. Kaya wag niyo ako masyadong purihin.
Magpasalamat na lang kayo sa Diyos dahil naabutan ko pa kayo buhay. Tugon pa ni Oyong. Sabihin mo, Oyong, marami na bang buhay ang kinuha ng islang iyon? Seryosong tanong ko sa bangkero. May ikikwento ako sa inyo, pero ngayon ko lang ito sasabihin sa iba. Ang totoo niyan, ang naging kauna-unahang biktima ng islang iyon ay ang tatay ko. Malungkot na sabi ni Oyong. Ha? Ang tatay mo? Gulat na sambit ko pa. Bakit? Anong nangyari sa tatay mo? Tanong naman ni Roho at Buboy. Yumuko sandali si Oyong pagkatapos tumingin ito sa dagat na may malumbay na aura. At ilang sandali pa ay saka pa lang ito nag-umpisang magkwento. Isang gabi, habang pusikit ang bilog na buwan, ay napagpasyahang maglayag ni Ruben sa karagatan. Siya ang tatay ni Oyong. Mula sa bahay ay hinanda ni Ruben ang mga gamit niya para mangisda. Ang gamit pa lang noon ni Ruben ay ordinaryong bangka na tanging sagwan lang ang nagpapaandar. Hindi natakot si Ruben sa paglalayag kahit na bagyang malakas ang alon sa dagat at may alimpuyo siyang nakikita sa paligid. Nagpatuloy siya sa pamamangka hanggang sa makarating sa tabi ng isla. Isla na kung tawagin ay birhen dahil wala pang tao ang naglalakas loob na tumapak dito. Ang itsura ng isla noon ay puro mga batuhan pa lang, wala pa gaanong puno at halaman na tumutubo sa gitna ng malawak na sandbar. Tanging malalaking mga bato lang ang nagsisilbing pader upang hindi lumagpas ang mga alon sa dagat. Habang nangingisda si Ruben sa paligid ng isla, ay may narinig itong kung anong ingay na nagmumula sa islang iyon. Noong una ay hindi niya pinansin iyon dahil baka gawa lang ng hayop o baka ng balyena. Pero naisip niyang ano naman kayang hayop ang mabubuhay sa ganito kaliit na isla. Tsaka wala namang balyena ang lalapit sa ganito kababaw na bahagi ng dagat. Kaya ang ginawa ni Ruben, iniangat niya ang lamparang dala at inilawan ang isla. Pero ang kadiliman lang ng buhangin ang sumalubong sa kanya. Dahil wala naman itong namataan, kaya inihulog na lang ni Ruben ang lambat sa tubig at naghintay ng ilang sandali. Ngunit ilang minuto pa ang nakalipas, ay may narinig na naman siyang ingay. Subalit sa pagkakataong ito ay malapit lang sa kanya ang pinanggagalingan noon. Dahil dito, kinuha niya uli ang lampara at pinailawan ang dagat dahil pakiramdam niya ay nagmumula sa ilalim ng tubig ang ingay na kanyang naririnig. Ilang minuto niyang pinagmasdan ang tubig. Noong una ay normal lang ito. Wala siyang napapansin na kakaiba. Subalit makalipas lang ang ilang sandali ay nagulat siya nang dahan-dahang may lumulutang na mga bula mula sa ilalim hanggang sa may napansin siyang isang maitim na figura na umaangat sa ilalim ng tubig na parang isdang lumalangoy papunta sa madilim na bahagi ng kanyang bangka. Sa pagkabigla ni Ruben ay nailayo niya ang sarili sa tubig. Tapos isinabit niya ang lampara sa itaas ng layag. Ngunit habang hindi pa nakakabawi sa pagkabigla, napansin ni Ruben na parang may humihila sa kanyang lambat papunta sa kalalimang bahagi. Kaya ang ginawa niya, dali-dali niyang sinunggaban ang maliit na tali at nakipaghilahan sa sino mang nilalang na nasa ilalim ng tubig. Pero dahil sa sobrang lakas nito, ay hindi na kayanan ni Ruben na makipaghilahan rito. Kaya naman napigtas ang tali at tuluyang nahulog ang lambat sa pinakailalim na bahagi ng dagat. Sa takot ni Ruben ay napaupo siya sa gitna ng bangka at pinakiramdaman sandali ang paligid. Sa sumunod na nangyari ay ganun na lang ang hilakbot ni Ruben nang biglang mapansin ang isang gapader na alon na patungo sa kanya. Sa sobrang pagkabigla
at dala na rin ng takot ay hindi na nagawa pang paandarin ni Ruben ang kanyang bangka at tuluyan na siyang nilamon ng tubig matapos ang malakas na paghampas ng alon na bumangga sa bangka niya. Sa lakas ng alon ay napadpad si Ruben sa isla at nawalan ng malay. Umaga na nang nagising siya. Ngunit nanlumo agad nang makamulatan ang wasak na wasak niyang bangka. Durug-durug ang ilang bahagi ng bangka at sa laki ng pinsala ay imposible nang maibalik niya pa ito sa dati. Maya-maya pa ay naalala niya ang nangyari noong gabi, kaya bahagyang sinumpong ng takot si Ruben. Dahil dito, dali-dali niyang kinuha ang ilang mapapakinabangang gamit na palutang-lutang pa sa tubig. Nilagay niya ito sa ilalim ng patay na punong kahoy na wala ng mga sanga at dahon. Kumuha siya ng ilang kahoy na nasira at itinayo niya ang maliit na kubo sa gitna ng isla sa pag-aakalang wala nang magagawi sa lugar. Tanggap niya na stranded na siya dito at himala na lang siguro kung may magagawi man sa isla. Ilang araw na natili sa isla si Ruben. Hindi man siya kapos sa pagkain, ngunit ang tubig naman ang siyang kanyang inaalala. Paubos na rin ang ilang natirang pagkain niya na nadampot niya sa paligid ng isla at kasalukuyan siya nakikipagsapalaran ngayon sa uhaw. 2 linggo ang nakalipas matapos nang nangyari. Naglalakad si Ruben sa paligid ng isla sa pagbabaka sakaling makatagpo siya ng makakapatid sa kanyang uhaw at gutom. Naubos na ang mga pagkain niya at ngayon ay nakikipaglaban siya sa sarili para patuloy na mabuhay. Sa kanyang paglalakad sa ilalim ng kasikatan ng araw ay may nakita siyang isang halaman na nakausti ang mga dahon sa may bandang gitna noong maliit na isla. Medyo papatuyo na ang dahon nito na sa tansya niya malapit na itong mamatay. Ngunit hindi iyon problema para kay Ruben. Bagaman nasa estado ito ng pagkalanta, alam niyang sagana pa rin ito sa bunga sa ilalim. Hinukay niya ito hanggang sa makakita siya ng mga bunga. Laking tuwa niya nang buong buo pa ang mga singkamas sa ilalim ng lupa. Mga nasa 8 hanggang 10 ang nahukay na bunga ni Ruben. Matapos maipon lahat ay inilagay niya ito sa kanyang damit at hinugasang mabuti sa dagat. Matapos nito ay bumalik na siya sa kanyang itinayong kubo at doon kinain ang mga nahukay niyang bunga. Sarap na sarap siya sa lasa nito. Halos ubusin niya nga, kaso naisip niya na magtira para sa mga susunod na araw upang makasurvive pa siya sa isla. Habang kumakain, natigilan ito saglit ng isang nakakasilaw na liwanag ang namataan niya sa di kalayuan. Maliit lang ito pero sigurado siyang may isang bangka ang paparating sa islang iyon. Kaya ang ginawa ni Ruben ay nagsisigaw siya at tinatawag ang bangka. Ngunit laking panlulumo niya nang dumiretso lang ito papalayo sa isla. Parang nawalan na ng lakas si Ruben sa nangyari. Napayuko siya at nanggigilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Nanghihinang bumalik sa kubo si Ruben at ipinagpatuloy na lang ang pagkain. Naisip niya na baka dito na siya mamamatay sa isla at wala ng paraan para makaalis sa lugar. Nais man niyang subukang languyin ang karagatan, subalit naisip niyang baka hilahin naman siya ng kung anong nilalang na namumugad sa ilalim. Kaya walang nagawa si Ruben kundi maghintay na lang sa kung sino man ang magagawing muli sa islang iyon. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog sa gilid ng maningas na apoy, naalimpungatan si Ruben sa isang ingay na narinig papalapit sa gawing bahagi sa kanyang likuran. Na-curious si Ruben kaya tumayo siya
upang subukang alamin kung ano o kanino galing ang ingay na iyon. Bago mag-umpisang lumayo sa kubo, ay kumuha muna siya ng siga ng apoy upang gawing ilaw sa kanyang daraanan. Bagamat maliwanag ang paligid sa liwanag ng buwan, ay hindi pa rin nagpakakampante si Ruben. Isang maliit na kahoy ang kanyang dala upang gawing ilaw at depensa na rin sa sarili. Sa kanyang paglalakad ay may naamoy siyang malansang isda na animoy nanunuot sa kanyang ilong. Maya-maya pa ay nakakita siya ng ilang mga bakas ng paa sa buhanginan. Malalaki ito at hindi pangkaraniwan para sa talampakan ng isang tao. Natatakot man pero nagpatuloy pa rin si Ruben sa paglalakad upang tuklasin ang misteryo ng mga bakas na ito. Hanggang sa mapadpad siya sa pinakadulong bahagi ng isla at sa dulong bahagi nito, tumambad sa kanya ang dalawang malalaking bato na sa gitna ay nakatayo ang isang matangkad na nilalang na may kulay asul na katawan at merong malapusit na ulo. Nagliliwanag sa gitna ng kadiliman ang mapupulang mata nito habang nakausli ang matatalas at matutulis na ngipin. Puno ito ng palikpik sa braso at binti at may maiksing buntot sa likod na parang buntot ng isang buwaya. May hawak itong mahaba at malatinidor na sandata na tila gawa sa ginto na may 5 matutulis na ngipin ang dulo. Sa hilakbot ni Ruben ay napaluhod na lang siya at walang nagawa kundi pumikit at magdasal. Maya-maya ay laking takot ni Ruben nang maramdamang humahakbang na papalapit sa kanya ang nilalang. Noong makalapit ay inamoy-amoy siya nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, kasabay ng paglasap ng dila. Pagkatapos nito ay dahan-dahang tumutok ang sandata sa kanyang tiyan. Walang magawa si Ruben kundi umiyak na lang at manginig sa takot sa pag-aakalang magiging katapusan niya na. Pero matapos ang ilang minuto ay umalis din ang nilalang at doon palang nakahinga ng maluwag si Ruben. Pagdilat ng kanyang mga mata ay hindi niya na naabutan pa ang nilalang na iyon. Maging sa pagitan ng 2 malalaking bato ay hindi niya na ito nakita pa. Tila babula na naglaho sa gitna ng kadiliman. Natuwa man sa paglisan, hindi pa rin maintindihan ni Ruben kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin siya. Ano ang dahilan bakit hindi siya pinatay ng nilalang na nagkulong sa kanya sa isla? Dahil ba may pake ito sa kanya o may isang bagay itong gustong makuha? Dahil sa nakapangingilabot na karanasan ay bumalik si Ruben sa kubo at natulog agad sa pag-asang maibsan ang takot na kanyang naranasan. Ngunit kahit anong paling-paling ng ulo ni Ruben ay hindi siya dinadalaw ng antok. Nakatatak pa rin sa isipan niya ang nakakatakot na itsura ng nilalang at ang pamatay na sandata nito na halos ikapanaw ng kanyang ulirat nang itutok iyon sa kanyang katawan. Hindi rin lubos maisip ni Ruben kung bakit sa dinami-dami ng mga nagagawi sa lugar ay bakit siya pa ang napiling bihagin. Gayong wala naman siyang natatanda ang ginawang hindi maganda sa nilalang na iyon o sa isla. Habang nagmumuni-muni sa loob ng kubo ay napansin ni Ruben ang ilang mga ilaw na umaandap-andap sa katawan ng puno papaakyat sa itaas. Pinagmasdan itong mabuti ni Ruben. Nakakahalina sa mata ang ginagawa ng mga ilaw na sa pantaha niya ay mga alitap-tap na tila sumasayaw sa ere. At pagkatapos ng ilang sandali ay nakaramdam siya ng pagod at dito palang dinalaw ng antok si Ruben. Sa mahimbing na pagtulog, sumagi sa panaginip ni Ruben ang isang maganda at malaking syudad na napapaligiran ng mga magagandang tanawin at iba't ibang klaseng bagay na ngayon niya lamang nakita. Nakatayo siya sa gitna na tila invisible, na dinadaanan lamang ng kakaibang uri ng mga nilalang na sa wari niya ay mga engkanto.
Kung ikukumpara niya ang lugar ay maituturing niyang mas maganda pa ito sa anumang lugar na nakita niya sa mundo. Sobrang advanced ng mga kagamitan dito. May nakikita siya mga sasakyan panghimpapawid na katulad ng mga napapanood sa TV. May sasakyang pandagat rin na maaaring lumipad anumang oras sa pamamagitan ng malalaking pakpak na nakaalampay sa gilid nito. Ang mga kotse at motor na nakakalat sa paligid ay puro kulay itim. Subalit ang mga nilalang na naglalakad sa kalye ay nakasuot ng magagarang damit at sapatos. Para silang walang pinagkaiba sa mga tao, pero mas marangya ang kanilang pamumuhay na tila nasa mataas na antas sila ng lipunan. Nagpa siyang maglakad-lakad si Robin sa pagbabaka sakaling may makita pa siyang interesanting bagay. Subalit sa kanyang pag-iikot-ikot ay napadpad siya sa isang hindi gaanong mataong lugar at narating ang isang tahanan na malamansyon sa laki. May malaki itong gate na may dalawang nakakabit na malalaking ulo ng leon sa pagitan ng mga pader na gawa sa ginto at marmol. Sa bandang gitna naman ng gate ay makikita ang isang ahas na may ulo ng isang babae at may mga pakpak na kasing haba ng kanyang katawan. Sa ilang sandaling pagkakatayo ni Robin sa labas, nagulat siya nang biglang bumukas ang tarangkahan at kasabay na dumungaw ang isang tila aso na siyang nagbabantay sa gate. Tumahol ito ng 3 beses kay Robin na parang inaanyayahan siyang pumasok sa loob. Dala ng pagtataka at kuryosidad ni Robin ay wala siyang nagawa kundi ihakbang ang mga paa papasok sa loob. Pagkatapos nito ay kusa na lang nagsara ang malaking tarangkahan sa likod niya. At pagkatingin niya sa aso ay wala na ito sa kinakatayuan. Tila may sariling buhay ang mga paa ni Robin nang humakbang ang mga ito papunta sa isang malawak na garden ng mansyon. Sa gitna, makikita ang isang malaking fountain na may kumikislap-kislap na ilaw sa ilalim ng tubig. Ang bawat pagsirit ng tubig ay sinasabayan ng mga makukulay na ilaw kasabay ng pagtalo ng mga isda na may iba't ibang kulay rin. Sa bandang gilid naman ng fountain ay mapapansin ang ilang mga halaman at mga bulaklak na kasing laki ng isang case ng serbesa. May mga insektong sumisipsip ng katas ng halaman at ilang mga naglalaro sa tangkay at bulaklak nito na animoy mga batang nagtataguan. Pagkatapos siyasatin ni Robin ang paligid, ay nagpasya na siyang gumawi sa mansyon. Sa pagpasok pa lang niya, ay sinalubong kaagad siya na isang magandang babae na nakasuot ng kulay dark violet na gown na may makukulay na manggas sa dulo ng mga braso. Nasa edad 20 hanggang 30 ang edad ng babae at sa kutis niya ay maihahawig sa isang artista. Ngumiti ng matamis ang mahiwagang babae na sa pantahan ni Robin ay katulong lang ng mansyon. Hindi malaman ni Robin ang sasabihin kaya ngumiti na lang siya bilang ganti sa magandang babae. Pagkatapos siyang batiin, naglakad ang babae sa pasilyo kaya't sinundan ito ni Robin. Sa kanilang paglalakad ay patingin-tingin si Robin sa magagandang bagay na nakasabit sa bawat dingding at pader noon. May mga nakikita siyang gamit na hindi niya pa nakikita sa mundo o sa realidad na kanyang ginagalawan. Sa patuloy na pagsunod sa babae ay hindi maiwasan ni Robin na mapatanong dito. Subalit hindi siya sinasagot ng babae ni hindi man lang siya nililingon o kaya huminto para kausapin siya. Tuloy-tuloy lang ito na naglalakad na parang robot hanggang sa makarating sila sa isang malawak na bulwagan. Dito makikita ang ilang mga estatwa at figurine na nakatayo sa gilid at maayos na nakahanay. May iba't ibang klaseng disenyo ang mga estatwang naroon. May imahe ng kadiliman at meron din ng mga anghel. Ang mga figurine naman
ay iniukit sa ilang mga hayop na tila hindi pangkaraniwan, na parang galing sa sinaunang panahong pangmitolohiya. Ang mga haligi sa paligid ay kasing haba at laki ng pundasyon na makikita sa mga ancient Greek artifacts. Sa may kisame naman ay mapapansin ang ilang nakaguhit na mga larawan na tila Diyos na sinasamba ng mga engkanto. Natatamaan ito ng sikat ng araw na nanggagaling sa bintana, kaya't parang nabibigyan ng buhay ang mga imahe. Sa patuloy na paglalakad ng babae ay nakarating ito sa isang pinto na gawa sa ginto. Binuksan niya ito gamit ang pagtulak ng kamay at sa pagbukas ng pintuan ay bumungad kay Ruben ang isang malawak na silid na punong-puno ng magagandang gamit. Sa gitna ng kwarto ay mayroong isang nakatayong kama na may nakahigang nilalang sa ibabaw, na sa tansya ni Ruben ay ang siyang nagmamay-ari ng bahay. Nakatagilid ito ng higa paharap sa pader, kaya hindi kita ni Ruben ang itsura ng nilalang. Matapos siyang maihatid, nagbaw ang babae sa amo at pagkatapos ay lumabas na ito ng kwarto na hindi man lang tinapunan ng tingin si Ruben. Gusto niya sanang sundan ang babae. Ang kaso, pakiramdam niya ay tila sinemento ang kanyang mga paa sa sahig at hindi siya makagalaw sa kinakatayuan. Maya-maya pa ay lumingon sa kanya ang nilalang. Subalit halos hingalin sa takot si Ruben nang mamukhaan niya ito. Ito iyong engkantong nagpakita sa kanya kanina at base sa ipinapakita nitong ekspresyon ay seryoso lang itong nakatitig na tila kinikilatis ang kanyang buong pagkatao. Sa takot ni Ruben ay hindi siya makakilos. Animoy nanigas ang mga buto sa kanyang kalamnan at napako sa kaharap, ang mga matang pilit na umiiwas tumingin sa nakakatakot na itsura ng nilalang. Ilang sandali pa ay walang imik na umupo ang nilalang, sabay ipinatong ang kamay sa gilid ng kama. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim at ipinikit ang mapupulang mga mata. Sa kanyang pagdilat ay nagbago ang kulay ng mga mata nito. Ang kanina'y mapupula ay naging kulay asul na lang, na parang kasing kulay ng bugaw na langit. Kasunod nito ay unti-unting nagbago ang anyo ng nilalang, hanggang sa naging makisig itong lalaki na may mapang-akit na mga mata, matangos na ilong at maninipis na mga labi. Ang kutis ay katamtaman lang na hindi masyadong maputi at hindi rin maitim. Ang buhok niya ay maiksi lang, ngunit parang inukit naman ng magaling na pintor ang hubog ng katawan nito. Nakasuot na ito ng pantalon na kulay itim, tapos nakapangyapak at walang damit. Kaya kita ang bato-batong bahagi ng sikmura nito na malaadoni sa tigas. Sa gulat ni Ruben ay hindi siya makapagsalita, ni hindi man lang siya makakurap at parang yelong nanigas ang mga panga niya sa sobrang pagkamangha. Mas gwapo pa kung tutuusin ang nilalang kaysa sa kanya, kaya hindi halos makapaniwala si Ruben sa mga bagay na nasasaksihan. Mga ilang minuto pang nakipagtitigan si Ruben sa nilalang na iyon bago siya nakagalaw. Sino ka? Bakit mo ako dinala rito? Anong pakay mo sa akin? Nanginginig na tanong ni Ruben, pero ngumisi lang ang engkanto sa kanya na parang nang uuyam. Ikaw dapat ang tanungin ko riyan. Bakit ka nandito? Balik tanong naman ng engkanto, kaya't nabigla si Ruben. Hindi ko maintindihan. Bakit ka sa akin nagpakita? Ano bang nagawa ko sa iyong mali? Medyo galit na tanong ni Ruben, pero tumayo ang engkanto kaya napatras ng bahagya si Ruben sa takot. Dahan-dahan itong humakbang papalapit habang patuloy na umaatras si Ruben hanggang sa mapasandal na siya sa pader. Tumingin sa paligid si Ruben upang maghanap ng bagay na maaari niyang magamit sa nilalang, pero wala siyang makita bukod sa mga palamuti at gamit na pang dekorasyon sa paligid.
Bumalik ang tingin ni Ruben sa engkanto na ngayon ay nasa harapan niya na. Napapatingala siya dahil hindi abot ng kanyang mata ang mukha nito. Seryoso lang na nakatitig sa kanya ang nilalang na tila ba gusto siyang saktan o kaya gawan ng hindi maganda. Wala akong ginawang masama sa iyo. Kaya palisin mo na ako dito. Ayoko na sa islang ito. Pakiusap. Pumayag ka na makalis ako. Hinihintay ako ng pamilya ko. Pagmamakaawa ni Ruben sa engkanto. Oo, darating tayo dyan. Pero kailangan ko munang makasiguro na tutupad ka sa iyong mga salita. Wika ng engkanto na siyang ikinataka naman ni Ruben. Anong ibig mo sabihin? Pagtatakang tanong pa ni Ruben. Kailangan mong balaan ang iba na huwag nang tatapak sa pamamahay ko. Kung hindi, kukuha ako ng buhay taon-taon sa mga sino mang susuway sa sinabi ko. Nagkakaintindihan ba tayo, Ruben? Simpleng wika ng engkanto. Napalunok ng laway si Ruben sa kondisyon ng engkanto. Sa katunayan kasi, madalas napuntahan ang isla dahil sa likas na yaman na meron nito. Bukod sa nakakahalinang tanawin ay mayaman din ito sa mga laman dagat na pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taong naninirahan sa kalapit na isla. Naisip tuloy ni Ruben na masyadong madamot ang engkantong ito. Hindi niya naman pagmamayari ang isla, kaya bakit niya aangkinin ang lugar? Gayong kasama din siya sa nilikha ng may kapal. Sino siya para mag-utos nito sa kanya? Nabili niya ba ang lupa na iyon para sabihin kanya at nakapangalan ito sa kanya? Ayaw man sa kondisyon nito pero napilitan na lang si Ruben na sumang-ayon kung ito lang din ang tanging paraan para makaalis siya sa lugar na iyon. Gusto man niyang labanan ang engkanto, subalit wala siyang kakayahan para gawin iyon. Sige, pumapayag ako. Pero hindi ko masisiguro sa iyo ha, kung lahat ay mapipigilan ko para magtungo rito. Wala akong kakayahan para manduhan ang lahat ng tao sa mundo namin. Kaya hindi ko masisiguro na lahat ay magagawa kong pigilan na magtungo rito. Siyempre, sila rin ang magdidesisyon para sa sarili nila dahil kailangan nila ng kabuhayan. At ang kabuhayang iyon ay madalas matagpuan sa islang ito. Matapang na wika pa ni Ruben. Pwes, hindi mo kasalanan kung may mapahamak man sa kanila. Tulad ng sinabi ko, ang sino mang sumuway ay may kapalit na naghihintay. Ngayon, nagkasundo na tayo. Hindi mo na kargo lahat ng bagay. Bahala na sila sa kanilang mga desisyon. Ang tanging magagawa mo lang ay balaan sila ng balaan ng paulit-ulit. Mahabang turan pa ng engkantong tubig kay Ruben. Bakit mo ba ipinagdadamot ang islang ito? Sa'yo ba ito? Nabili mo ba? Walang takot na wika ni Ruben. Hindi. Pero ang totoo, pinangangalagaan ko lang ang lugar na ito mula sa mga mapang-abusong kauri mo. Sa matagal na panahon ay tahimik na namumuhay ang lahi ko rito. Pero anong ginawa ng mga mortal sa mundo nyo? Sinira nila ang likas na yaman na meron ng lugar na ito. Hinagisa nila ng mga pampasabog ang dagat na naging dahilan na mawasak at masira ang tahanan ng maraming isda. Nawawalan sila ng tirahan dahil sa kasakiman at kababawan ng mga tao. Kaya sabihin mo, Ruben, maliban na itaboy ko sila sa lugar na iniingatan ng angkan ko sa mahabang panahon, kami ang nagpapanatili ng ganda at kaayusan ng isla. Kaya sana maintindihan mo kung bakit ko sinasabi sa iyo ito. Hindi nakasagot si Ruben sa mga sinabi noong engkantong dagat. Tago sa kaluluwa ang mga salita nito, kaya ngayon ay medyo naiintindihan na ni Ruben kung bakit ito nagagalit sa tuwing may mga lumalapit na tao sa isla. Nauunawaan ko na ang lahat, pasensya ka na. Wika ni Ruben na tila nahihiya sa engkantong iyon matapos ang mga hinaing na narinig niya. Mabuti naman kung ganon. Ngayon may kasunduan na tayo, kaya umaasa akong tutuparin mo. Ruben, umaasa ako sa iyo.
Seryosong saad ng engkanto. Hindi ko man maipapangako pero gagawin ko pa rin ang lahat ng ipinagbibilin mo na huwag lalapit ang mga tao sa isla. Asahan mong tutuparin ko ang mga sinabi ko. Wika naman ni Ruben. Ngunit ngumiti lang sa kanya ang engkanto bilang tugon nito. Tumalikod na si Ruben upang umalis na sana pero bigla siyang lumingon para tanungin ang engkanto kung sino ito at kung ano ang pangalan. Ang pangalan ko ay Gamael. Natutuwa akong makilala ka, Ruben. Naway magkita pa tayo balang araw. Nakangiting wika ng engkantong tubig. Natutuwa rin ako makilala ka, Gamael. Sagot naman ni Ruben. Subalit bago pa man siya makaalis ay naitutok na ni Gamael ang daliri nito sa kanyang noo. At ang sumunod na nangyari ay parang umikot ang paningin ni Ruben. Saka bumagsak siya sa sahig at nawalan ng malay. Nagising si Ruben kinabukasan dahil sa sikat ng mainit na araw na tumatama sa mukha niya. Napaupo siya, sabay na pahawak sa nananakit niyang ulo. Sinubukan niyang alalahanin ang mga eksena at nangyari sa panaginip. Subalit kaunti na lang ang mga pangyayari na naaalala niya. Ang mga habilin lang ni Gamael ang tumatak ng husto sa kanyang isipan, kaya ito lang muna ang pinanghawakan niyang karanasan sa engkantong nakaengkwentro sa isla. Gayunpaman, laking pagtataka ni Ruben kung nasaan na ang mga kahoy na kinumpuni niya upang makagawa ng kubo. Laking gulat niya sa pagkagising dahil wala na ito at ang tanging naging harang niya na lang sa sikat ng araw ay ang puno na pinagtayuan niya ng kanyang maliit na kubo. Tumayo siya upang maglakad-lakad sana sa paligid, pero laking sorpresa ni Ruben nang makita ang kanyang bangka na nakatirik sa baybayin ng isla. Nilapitan niya ito upang siguruhin kung hindi ba siya namamalikmata lang, at gayon na nga ang tuwa niya nang makitang buong buo na ito at naroon lahat ng gamit at kasangkapan niya sa bangka. Halos hindi makapaniwala si Ruben dahil tila hindi man lang ito dinaanan ng malakas na alon. Bukod rito, laking tuwa niya rin nang tumambad sa kanya ang napakaraming isda sa kanyang bangka na may iba't ibang sukat at iba't ibang uri rin. Sa tuwa ni Ruben ay agad siyang sumakay sa bangka at kinuha ang sagwan upang ilayo na ang sarili sa isla. Habang nililisan niya ang isla, natanaw niya pa si Gamael sa pagitan ng malalaking bato na tila nakangiting nakatitig sa kanya. Kinawayan niya ito upang magpasalamat. Tumugo naman si Gamael ng simpleng pagngiti. Pagkatapos ay nawala na ito sa paningin ni Ruben matapos siyang makalayo sa isla. Yun pala ang nangyari. Sambit ko pa matapos mailahad-lahat ni Oyong ang buong pangyayari tungkol sa nakakakilabot ngunit may aral na karanasan ng kanyang ama. Halos hindi rin makapaniwala si Buboy, Lito at Rojo sa narinig na kwento mula kay Oyong. Para sa kanila, kahanga-hanga ang ginawa ng tatay ni Oyong. Kahit nasa bingit na ito ng kamatayan, ay hindi malang nito naisip na sumuko at lumaban na lang para sa kanyang buhay at sa maiiwanang pamilya. Ayon pa kay Oyong, 1 buwan na raw na hinahanap ng mga kaanak nila ang tatay niyang si Mang Ruben dahil simula nang mawala ito ay hindi malang talaga nila ito nakitaan ng bakas kung saan nagtungo. Paikot-ikot daw ang mga nagpapatrolya sa iba't ibang isla, ngunit bigo sila na matagpuan si Mang Ruben. Ilang beses rin nagpabalik-balik ang mga kapatid ni Mang Ruben sa isla ng Birhen. Subalit wala silang nakitang anuman sa paligid, kaya simula ng araw na iyon ay sumuko na rin sila sa paghahanap at idiniklara na lang na patay na si Mang Ruben. Nagburol sila sa loob ng bakuran kahit wala doon ang katawan. Ginawa raw nila iyon upang matahimik na ang kaluluwa ni Mang Ruben kung saan man ito naroroon. Ngunit isang araw ay laking gulat at tuwa nila nang makitang buhay si Mang Ruben
na walang galos o pinsala sa katawan. Ikinuwento niya ang naging karanasan niya sa isla at ang lahat ng mga nakinig ay nagkahati-hati ang opinyon at paniniwala. May ibang naniniwala at ito'y malalapit lang na kaanak ni Mang Ruben, samantalang ang ilan naman ay kinukutya si Mang Ruben at pinaparatangan pang nababaliw. Kaya sa mga sumunod na araw, buwan at taon ay may 2 hanggang 6 na tao ang nawawala o kaya nalulunod tuwing mapapagawi sa Isla ng Birhen. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, human error lang ang madalas na naging sanhi ng pagkawala ng mga biktima. Subalit para kay Mang Ruben ay kagagawan ito ni Gamael na siyang nagsisilbing bantay ng isla. Tinupad ni Mang Ruben ang pangako niya at gayon din si Gamael. Naroon siya palagi sa isla upang proteksyonan ang lugar laban sa mga taong mapang-abuso at walang pakialam sa likas na yaman ng inang kalikasan. 6 na taong gulang lang noon si Oyong nang pumanaw ang kanyang ama. Subalit bago pa ito mawala ay naiparating nito ang mahalagang habilin sa kanyang asawa na siyang naiabot na rin kay Oyong. Isang habilin na wag mag-iingay sa isla kahit kailan. Na hanggang ngayon ay pinangahawakan pa rin ni Oyong ang habilin ng kanyang ama. Kaya minsan lang itong magsakay ng pasahero patungo sa Isla ng Birhen. Dahil sa kwento ay marami kaming natutunang aral mula kay Mang Ruben na hindi lahat ng alam mong tama ay mabuti. Minsan ito pala ang magpapahamak sa iyo sa bandang huli. Makalipas ang ilang minuto ay narating na namin ang pantalan. Sunod-sunod na nagsibabaan si Rojo, tapos ako ang pinakahuli. Gawa ng bitbit ko pa ang mga gamit namin. Habang paalis na ako sa bangka ay bigla akong tinawag ni Oyong. Nagtaka naman ako kaya huminto muna ako sa dulo at hinintay na magsalita si Oyong. Alam kong naiiba ka sa mga kasamahan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit huminto yung alon kanina. Yung gabay mo ang may gawa noon. Nakita ko siya sa tabi mo. Nagulat ako sa revelasyon ni Oyong, kaya matagal bago ako nakasagot. Iniisip ko pa kung ano ang sasabihin ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman ipagkakalat sa iba ang nalaman ko. Tsaka maniwala ka sa taglay na kakayahan mo. Kayang-kaya mong protektahan ang mga kasamahan mo. Maswerte sila dahil ikaw ang naging kaibigan nila. Mahabang wika pa ni Oyong. Nahiya tuloy ako sa mga sinabi niya. Ay, paano mo nalaman ang tungkol sa kakayahan ko? Nagtatakang tanong ko pa kay Oyong. Dahil dyan sa suot mo, dignom yan di ba? Balik tanong ni Oyong na ikinagulat ko naman dahil paano niya nalaman ang tungkol dito gayong hindi ko naman ito ipinapakita. Teka, bakit ang dami mong alam? Saan ko pa rito? Karaniwan na sa probinsya ang mga bagay na katulad niyan. Napansin ko yan kaninang umaga habang papunta pa lang tayo sa isla. Nakaumbok yan sa dibdib mo. Kaya naghinala ako na agimat yan. Sa hulma pa lang kabisado ko na. Teka, saan mo nga pala nakuha yan? Seryosong tanong ni Oyong sa akin. Nakuha ko ito sa isang puno. Sagot ko pa, sabay ipinakita ko kay Oyong ang dignom na tangan ko. Puno? Saang puno naman? Pagtatakang tanong ni Oyong. Hindi. Ang ibig kong sabihin, sa isang kuweba. Puno kasi ang papasukan noon. Tapos, kapag nakapasok ka na, ay para ka nang nasa loob ng kuweba. Nasa bundok ng Kanlaon ang lugar na tinutukoy ko. Sa pinakatuktok ng bundok, doon makikita ang punong iyon. Mahabang paliwanag ko pa kay Oyong. Kanlaon? Parang narinig ko na ang lugar na yan Di ko lang matandaan kung saan. Pero ang sabi, may mga rebelding grupo daw na namumugad sa lugar na iyan. Yun ang sabi-sabi. Maswerte ka at nakuha mo pa ang anting-anting na yan sa kabila ng panganib sa lugar na iyon. Wika pa ni Oyong habang nakatitig sa dignom ko. Oo nga,
O siya, paano? Alis na kami ha. Masaya ako na makilala ka, Oyong. Hanggang sa muli. Sambit ko pa rito. Hanggang sa muli rin. Mag-iingat kayo palagi ha. Sagot naman ni Oyong nang nakangiti. Kaya bumaba na ako sa bangka at lumapit na kina Lito na kanina pa naghihintay sa akin. Habang paakyat ako sa hagdan ay nilingon ko pa si Oyong at nakitang busy na siya sa pag-aayos ng bangka. Di nga ako nagkamali sa ugali ni Oyong. Akala ko noong una ay masungit ito at tipong hindi mapagkakatiwalaan. Pero kapag nakilala mo na ay masarap pala itong kausap at mabuti rin sa kapwa. Matapos nito ay bumaling na ako kay Lito at iniabot sa kanya ang bag dahil medyo nabibigatan ako sa kakabitbit. Hindi naman ito nagreklamo at sa isang senyas ko lang sa kanila, gumayak na kami upang maghanap ng masasakyan. Sa awa naman ng Diyos, may nakatambay na isang tricycle sa may labas ng pantalan. Kaya nilapitan namin ito upang tanungin kung papasada ba. Unang lumapit si Roho at kinalabit niya naman ang mamang nakatulang ko sa sariling motor. Nasa tansya ko ay nasa 40 mahigit ang edad. Mukhang natutulog ito dahil may nakatakip na sombrero sa kanyang mukha. Naalimpungatan ito sa isang kalabit ni Roho at tinignan niya kami isa-isa na parang nakakita ng multo sa gulat. Ha? Sasakay ba kayo? Tanong pa nito at isinuot ang sombrero. Ano pa nga ba? Siyempre ho, Manong. Sa baryo lang kami bababa. Sagot naman ni Roho. Sige, sakay na kayo. Saan pa nito at pinaandar na ang motor. Dali-dali namang sumakay si Buboy at Roho sa loob, samantalang ako naman at si Lito ay sa likod muli ng driver sumampa. Noong makasakay ay pinaharurot na ni Manong ang tricycle sa kalsada at umalis na kami sa pantalan. Dahil sa unti-unti na nga pumapatak ang ulan ay dahan-dahan lang ang takbo ni Manong. Baku-baku man ang daan ay nagagawa niyang kontrolin ng maayos ang kanyang tricycle na hindi maging masyadong magalaw. Hindi rin masyadong nagsasalita si Manong, nakatuon lang ito sa kalsada. Kaya sa biyahe ay patingin-tingin lang kami ni Lito sa nadadaanan namin sa paligid. Gaya ng mga nakita namin kanina ay ganun din ang nadadaanan namin. Mga batang naglalaro lang sa labas ng kanilang bakuran. Paroot parito ang mga tao na naglalakad sa gilid ng daan. Mga nagagandahang dalaga na animoy perlas na kumikislap sa gilid ng daan. May mangilan-ngilan na mga batang nambabato at sinasaway naman ito ni Manong. Kaya nagtatakbuhan ang mga ito papabalik sa mga bakuran. Sa patuloy na biyahe, nasurpresa ako nang makita sina Lola Iska at ang apo niya sa gilid ng kalye habang papasok sila sa isang bukana ng kakahuyan. Matagal ko silang pinagmasdan dahil napansin kong parang may iniindang sakit si Lola Iska habang inaalalayan ito ng kanyang apo. Paika-ika kasi ang lakad nito na tila may bali sa balakang o kaya nagkataong pinulikat ang isang binti. Hindi ko na sila masilayan nang matakpan sila ng mga dahon ng puno sa paligid. Medyo nag-aalala din ako dahil baka may masamang nangyari sa maglola. Kaya napadasal ako na sana mailayo sila sa kapahamakan. Si Lola Iska na lang ang tanging nag-aalaga sa kanyang apo. Kaya't kapag nawala pa ito ay baka sa ampunan pulutin ang kawawang bata. Nahihiwagaan din ako kung paano nila nakakayanang manirahan sa ganoong klase ng lugar. Gayong silang dalawa lang ang nandoon. Bukod rito, ang pinaka nakakatakot pa ay ang mga naiibang nilalang na paggala-gala sa gubat tuwing sasapit ang gabi. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin ang tricycle sa bahay ng mga Enriquez. Bumaba na kami ni Lito upang iakyat ang mga gamit sa itaas habang iniaabot naman ni Roho kay Manong driver ang bayad. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli
sa part 33. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.